Isang magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po ang Bidani Vircons, Virtual Conversations on Nutrition. Ang inyong lingkod, Yen Garma po, Development Communication Operations Coordinator ng Bidani Network Program, Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines, Los Baños. Isang magandang araw po sa ating mga kabidani na barangay sa iba't ibang mga bayan sa ating lalawigan ng Laguna at sa humigit kumulang 743 barangays sa 30 bayan at 6 na lungsod sa 13 lalawigan sa 8 rehiyon sa buong bansa na ating ring kabidani sa pamamagitan ng ating 11 partner state universities and colleges. Magandang araw din po sa ating mga kasamahan sa UPLB na nakatutok sa atin ngayon at sa lahat ng naaabot ng ating streamcast sa Luzon, Visayas, Mindanao at saang mang panig ng mundo. Ang Bidani Vircons po ay napapanood sa pamamagitan ng aming Facebook page, facebook.com/bidani.np at napapakinggan din bilang podcast. Hanapin lamang ang Bidani Vircons sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast application. Kung meron po kayong mga komento o suhestyon tungkol po sa ating palatuntunan, maaari po kayong magkomento sa video na ito o mag-message sa aming Facebook page. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating ikalawang episode noong June 3, kung saan ang nakasama po natin ay ang Provincial Nutrition Action Officer ng lalawigan ng Laguna na si Miss Teresita Tetel Ramos. At isa nga po sa mga nabanggit ni Ma'am Tetel sa ating usapan last week ay ang Infant and Young Child Feeding o IYCF para po sa ating mga chikiting. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw kasama si Assistant Professor Aiza Cris Bernardo ng Institute of Human Nutrition and Food, UPLB College of Human Ecology, maya-maya po lamang. Ngunit bago yan, narito po muna ang ating segment na Nutri Balita. At para po sa ating Nutri Balita segment, para sa linggong ito, naglunsad ang National Nutrition Council National Capital Region ng online service para po sa ating mga mommies na nagtatanong kung paano alagaan at pakainin ang kanilang mga chikiting, lalo na ngayong meron pa rin tayong COVID-19 pandemic. Ang NNC-NCR ay mayroong online infant and young child feeding counseling. Ito ay pinangungunahan ng Pangulo ng City District Nutrition Program Coordinators Metro Manila Association na si Ms. Joanne Espiritu. Ang online IYCF counseling na ito ay tugon para sa mga mommies natin na nagtatanong sa pamamagitan ng social media, lalo na po ukol sa ilang mga panawagan para sa infant formula milk donations na nabanggit nga po last week sa ating episode na bawal ho pala ayon sa Milk Code. Maaring magpadala ng private message sa Facebook page ng NNC-NCR at sila na po ang makikipag-ugnayan sa Breastfeeding Friends o BFF. Ang IYCF counselor sa kinabibilangang LGU ninyo ang siyang tutugon sa inyong katanungan sa pamamagitan ng Viber, text o tawag. Kung meron ho kayong katanungan lalo na tungkol sa IYCF practices, ay maaari din kayong magmensahe sa NNC Facebook pages ng inyong rehiyon. Samantala, para sa ating mga kabidani na nanay sa rehiyon ng Calabarzon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Mother Baby Friendly Calabarzon Facebook page. Yan po ang opisyal na page para sa breastfeeding program ng Department of Health Center for Health Development Calabarzon. Layon po nito na i-promote ang breastfeeding at IYCF at nagnanais rin na maisaayos ang pagpapatupad ng Milk Code at Expanded Breastfeeding Promotion Act. Bisitahin ang kanilang page sa facebook.com/mbfcalabarzon.
Samantala, narito po ang ilang mga breastfeeding support groups sa rehiyon ng Calabarzon na ipa-flash na po namin sa inyo mga screen. Samantala, meron din pong online nutrition consultation ang Institute of Human Nutrition and Food ng UP Los Baños College of Human Ecology. Kung gusto po ninyong magpa-online nutrition counseling, hanapin po lamang ang IHNF Free Online Nutrition Consultation Facebook page. Nakahanda po ang ating mga nutritionist dietitians mula sa IHNF na tumanggap ng inyong pangangailangan para sa nutrition counseling. Yan po ang ating Nutri Balita. Ito pa rin po ang Bidani Vercons Virtual Conversations on Nutrition. Magtungo na po tayo sa ating Nutri Conversation para sa araw na ito. Napaka-importante po na makatanggap ng sapat at wastong nutrisyon ang ating mga chikiting, lalo na yung po mga may edad 0 hanggang 24 na buwan, yan or 2 years old. Ito po ay sakop ng tinatawag na Infant and Young Child Feeding o IYCF. So gano'n nga ba ito kaimportante lalo ngayon na tayo po ay nahaharap pa rin sa pandemya ng COVID-19? Upang talakayin po ang Infant and Young Child Feeding, makasama po natin ang isa sa mga guro namin sa Institute of Human Nutrition and Food ng UPLB College of Human Ecology, si Assistant Professor Aiza Cris Bernardo. Ma'am Aiza, magandang araw po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Bidani Vercons. Yeah. Thank you again for inviting me. Excited na maka-join kayo sa Bidani Vercons. Yeah. Kami din po ma'am ay equally excited sa ating pag-uusapan ngayong araw. Sige yes. Ma'am, simulan na po natin ang ating discussion. So ano po ang infant and young child feeding at well, nabanggit ko naman na kanina, pero just to emphasize, hanggang saang edad po ang sakop ng IYCF? Okay, thank you again. So, yung tinatawag natin na IYCF stands for Infant and Young Child Feeding. Ito ay isang global strategy na din-develop ng WHO and UNICEF at ito ay naglalayon na mapangalagaan ang kalusugan at nutrisyon ng mga bata, yung kanilang survival, yung kanilang growth and development through optimal feeding or tamang pagpapakain. So ang sakop ng IYCF would be pagkapanganak ng bata, okay, hanggang siya ay mag-2 taon. So focus niya ay initiation ng breastfeeding, exclusive breastfeeding, at kasama na rin dito yung tinatawag natin na complementary feeding. So ito yung IYCF. Sunod naman po nating pag-uusapan ay yung tinatawag na exclusive breastfeeding. Ayan. Isa din po sa mga pinakamahalagang isinusulong ngayon, no? Ngayong nasa panahon tayo ng pandemya. Ano po ma'am ang kahalagahan ng pagpapasuso sa mga batang edad 0 to 23 months o mula po pagkasanggol hanggang sila po ay 2 taong gulang? Pag sinabi nating eksklusibong pagpapasuso, ang mga bata ay binibigyan lamang, ang bagong kapanganak na bata ay binibigyan lamang ng gatas ng ina, no? Mula pagkapanganak
hanggang ika-6 na buwan. So wala na po tayong ibang ibinibigay na pagkain or inumin kundi gatas lamang ng ina. So mahalaga ang konsepto ng exclusive breastfeeding ngayon gen kasi meron tayong issue ng transmission ng virus, ng coronavirus, no, from the mother to the baby, no. Opo. So remember, aware tayong lahat na ang tinatawag nating COVID-19 ay nakokontract mo yan through droplet, no, transmission, no, o kaya naman yung kanyang droplet nuclei, no, na transmission. So yun ang issue ngayon, ang kinatatakot. Paano kapag ka ang isang nanay ay suspected na COVID-19 case o kaya naman ay confirmed case na talaga siya ng COVID-19. Pagkapanganak ba niya kailangang i-separate ang bata? Okay? Kasi remember, dun sa tinatawag nating EINC or Essential Intrapartum Newborn Care, may tinatawag tayong unang yakap, no? That's the EINC. Pag sinabing unang yakap, pagkapanganak ng bata, kailangan may skin-to-skin contact. Kasi yung skin-to-skin contact, that should warm, no, the baby, no, and prevent the baby from hypothermia, no. At sinasabi nila na posibleng kapag COVID-19 positive or suspected case ang nanay, ay pwede niyang mahawa yung bata. Then, maraming benefits ang tinatawag na exclusive breastfeeding, pati na rin yung skin-to-skin contact or early initiation ng breastfeeding. That it actually outweighs, no? It outweighs, no, the possible risk of transmission. So, base sa mga pag-aaral, if you look at the recent publication, mga inilabas na interim report ng WHO, na siya din naman nating sinusunod dito sa ating bansa, kailangan pa rin, no, na huwag i-separate ang bata pagkapanganak. I-initiate ang breastfeeding provided that the nanay have the proper precautionary measure para hindi mahawa ang bata kung sakaling siya ay isang confirmed case ng COVID-19. Okay, ma'am. So, para lang ma-emphasize, no, yung punto, safe pa rin ho naman na magpa-breastfeed kahit ho meron tayong nahaharap na pandemic. Basta lang po meron lang tayong precautionary measures. Tama po ba? Yes, Gian, no, it's actually safe, no, or kung meron mang chance of transmission, hindi pa natin alam, no, wala pang concrete evidence sa ngayon kung paano ang transmission kung meron man, no, from breastfeeding. Pero based on recent studies, yung mga breast milk na tinest nila actually tested negative, no, for the virus. Yes. Ngayon naman ang pag-uusapan ho natin ay bakit nga ba exclusive lamang? Ano po ba ang taglay ng gatas ng ina na importante pong makuha ng sanggol? Kaya po isinusulong natin ang exclusive breastfeeding at kung bakit ito lang ang dapat ikonsumo kung ang bata ay 0 to 5 months pa lamang. Okay, magandang balikan yan, Gen, kasi remember ang sabi ng WHO, the benefits of breastfeeding actually outweigh the potential risk of COVID-19. So ano ba yung mga benefits na yon na kailangan nating i-consider but hindi natin siya kailangang i-stop, yung exclusive breastfeeding? So ang exclusive breastfeeding natin benefits the mother and the baby. Okay, yung baby, remember, yan sa unang beses ng pagpapasuso ng nanay sa mga unang araw na siya ay nanganak, meron siyang sinisikret na colostrum. Madilaw-dilaw, no, na gatas ng ina na kaya siya madilaw. It contains a lot of vitamins, specifically vitamin A. And marami siyang anti-infective nutrients, no, and elements na nagbibigay ng protection sa bata, pampatibay ng kanyang immune system from pneumonia, for example, from diarrhea. And not only that, no, yung mga bata again na breastfed, they are protected, no, from some diseases later in life like diabetes, meningitis, and they're protected, they are shielded from allergies. And also again, ang gatas ng ina kasi,
yung nutrients na meron doon ay akmang-akma sa nutrients na kailangan ng bata. In fact, yung mga nutrients doon ay easily digested. Bakit sila easily digested? Bakit naka-program sila na gano'n? Kasi alam ng lumikha, no, na ang sikmura ng bata or ng pangtunaw ng bata ay mahina pa. Okay? So, naiiwasan natin yung mga tinatawag na pananakit ng tiyan or empacho. And some studies would suggest, no, that breastfeeding actually helps in brain and cognitive development. Yun. So, that would be the advantages, no, for the babies. And win-win ang sitwasyon again kasi not only for the babies, no, meron din siyang advantages for the mother. Actually, ang daming advantages for the mother, no. Sabi nila, kapag ka ikaw ay nagpapasuso, nagko-contract din ang bahay bata, no, o yung uterine walls mo na that it would go back to its normal state. So maiiwasan yung tinatawag na pagdurugo, no, yung unexpected na dinudugo ang nanay pagkapanganak. So less ang risk noon. Pangalawa, may tinatawag tayong lactation amenorrhea. So siguro napapag-usapan na ng mga nanay na nakikinig ngayon. So napapag-usapan nyo na kapag pala nagpapasuso ka exclusively breastfeeding your baby, hindi agad-agad nabubuntis. Well, of course, yung LAM natin, may criteria pa yan. There's more than just saying na hindi nabubuntis. So may criteria pa siya. That's another story. Okay, and of course, kapag ikaw ay nagpapasuso, more time to bond, no, with the baby. Ikaw bilang nanay, there is a lower risk of ovarian cancer, type 2 diabetes, breast cancer. Okay, less likely din na ikaw ay mag-absent sa work at ang iyong asawa if your baby is breastfed kasi less ang chance niya to get sick. Okay, and alam niyo, isa pang interesting na benefit ng breastfeeding ay nakakabalik, no? Not really bumabalik sa normal na timbang ang isang nanay because a couple of pounds ay hindi na talaga mag-gain, malulose, no? Okay? So, nag-shed off ang weight na nag-gain during pregnancy. And of course, again, economical. Tama? Okay. So, alam natin that it reduce, no, a lot of a big part of our expenses, no, kapag breastfed ang bata. So, marami ho pala, ma'am, na benefits, hindi lang para sa kalusugan ng bata, kundi para din sa kalusugan ng nanay at economical, wala masyadong gastos. And again, remember, ito yung mga tinatawag natin na consideration kaya it outweighs the potential risk. Bakit ititigil ang breastfeeding during the pandemic? So ito lang naman yung mga malulose natin pag nag-discontinue tayo. Meron po tayong natanggap na isang Facebook question dahil nagpatawag po tayo ng mga tanong mula sa ating mga kabidani online. Ito po ay mula kay Ma'am Maria Corazon Nas, na actually partner po natin na dito sa Bidani. Kasama po siya sa Bicol University Bidani. So Ma'am Cora, magandang araw po sa inyo at sa mga kabidani dyan sa Bicol University. Ito po ma'am ang kanyang tanong. Ano po ang magandang indikasyon sa sanggol kung ito ay nakadede na ng sapat na gatas ng ina? At ano naman ang sa nanay kung sapat na volume ang ibinigay na gatas ng ina? So perhaps ang point po nitong tanong ni Ma'am Cora ay paano natin malalaman kung sapat na yung na-consume o na-inom ng bata at paano natin malalaman kung sapat naman ang supply ng breast milk mula po sa ina? Okay, so that's a good question, no? Kasi yan yung mga tanong na magandang itanong sa mga kapwa nagpapadede, no? Kasi ito very practical. Pero meron tayong mga indikasyon. Okay, paano malalaman kung ang bata ay okay na siya dun sa nadede niya? Remember, ang bata naman, dedede, laro ng konti, tutulog. Minsan nga yung laro, nakalatch pa siya sa nanay, no? So sometimes, mararamdaman mo din na yung bata, pagka habang nakadikit siya
sa suso ng nanay, makakatulog na siya doon, no? Nakanganga pa nga minsan, sanang bumibitaw sa nipple ng nanay. So that indicates na ang bata ay nakakuha na ng sapat na gatas ng ina. And also, hindi iyakin ang bata. Alam mo yung bata talaga na hindi nakakakuha ng sapat na gatas sa ina, maiyamutin, no? Iyakin, mainisin. Alam mong kinukulang. At ikaw din bilang nanay, mararamdaman mo na ang pag-flow ng milk, no, hindi siya agad, 'di ba, pagka na susuhan ng bata ang dede ng ina, parang humuhupyak siya o lumiliit, no? And then later magsisikret ulit, lalaki ulit siya. Kapag kulang ang napoproduce na milk, pahina siya ng pahina. So sa una lamang magsisikret ulit, pero as days go by, parang humihina na hanggang sa mawala na yung secretion ng milk. Ma'am, ngayon na tayo ay medyo nagka-transition na towards the new normal. So, syempre, meron ng mga nanay na magbabalik trabaho na rin, no? Ano po ang maaaring gawin ng mga nanay na magsisipagbalikan na sa kanilang mga trabaho para po patuloy pa rin ang pagbe-breastfeed nila sa kanilang mga anak? Okay, so that's a good question, no? Yung mga ibang areas ngayon talagang balik na, no, yung mga nanay. So, yun ngang iba, ay sayang, may mas mahabang time pa sana ako sa aking anak. But wag po kayong mag-alala, no? Kasi yung mga industries po na pinapasukan ninyo ay sakop ng batas, no? We have RA 10028, no? At nakalagay po doon sa batas na yun na dapat suportado ng inyong kumpanya, no, ang mga nagpapasusong nanay. So dapat meron po silang breastfeeding station o kaya naman yung isang maliit na kwarto kung saan ang mga nanay ay makakapag-express ng kanilang gatas, no? Kasi member, kapag hindi nyo na-express yan, 8 hours kayo sa trabaho, hindi nyo ma-express yan. So, lalaki yan hanggang sa humina yung gatas, hanggang sa hindi na, ma-discontinue na ang breastfeeding. And not only that, again, nakasaad din doon sa binanggit ko na batas na kailangan yung mga nanay na nagpapasuso, na nag-go back to work na, bigyan ng mas marami pang break time. Okay? So, sa halip na lunch lang yung break, bigyan pa ng additional couple of minutes pa na break para sila ay makapag-pump o kaya naman ay makapag-manual expression ng kanilang suso, no, para maiuwi nila sa kanilang anak. So, meron mo pala, ma'am, na batas na siyang sandigan ng ating mga breastfeeding mothers, no? Yes. At good to know na meron mo palang polisiya, merong batas na sumusuporta para sa ating mga nanay na nagtatrabaho na kinakailangan din na magpasuso ng kanilang mga anak. Kaya naman po, ang tutunguhin naman po natin ay yung po mga nanay na nagsasabing hindi po kami makapagpasuso kasi wala naman kung lumalabas na gatas. Meron mo ba silang maaaring gawin? Meron mo bang paraan para sila ay magkagatas? Kapag nasususuhan ng bata ang dede ng nanay, yun yung pinaka-trigger niya or stimulus niya para mag-secrete siya ng milk. Okay? So the moment na ang bata ay tumigil sa pagsuso, okay, sa dede ng nanay niya, titigil din, no, ang secretion of milk. Alam mo, ganito yan ang nangyayari, lalong-lalo na sa mga nanay na medyo bata-bata, no? Masakit talaga ang magpasuso. Okay? Kasi at times, pwedeng magkaroon ng nipple fissures and sore na nipples, no? Lalong-lalo na kung hindi tama ang hakab ng bata. Okay? And kapag ang naramdaman ng nanay na painful, halos wag nang idikit sa bata yung dede, no? Kasi painful nga, ayaw na ng masususuhan. Hanggang siya ay lalaki ng lalaki, no? At masisikrit ang milk until such time na sasabihin ng kanyang katawan na, oops, ang dami na, stop ka na. Yun yung tinatawag na feedback inhibition, na titigil na yung pagsisikrit ng gatas. Tapos, mauubos na, no, yung kanyang milk supply. So, titigil na.
So, may mga cases na ganon. At sumusuko na yung mga nanay hanggang sa piliin na lamang nila yung mas convenient, no, na pag-feed sa kanilang mga anak. Meron din naman yan na hindi makapagpasuso dahil wala daw lumalabas na gatas. Pero kapag minasahe yung likod, okay, minasahe yung likod, uminom ng mga maiinit na sabaw, sabi nga, kumain ng maraming malunggay. If that helps, that could, di ba, why not? No? Wala namang masama. Meron actually post akong nakita sa National Nutrition Council na FB page na yung mga BNS sa NCR, nag-visit sila again sa bahay-bahay at minamasahe nila yung likod ng mga nanay. Merong proper massage technique, no, para yung mga milk secreting glands ay matrigger to produce more milk. Okay? So, may mga techniques to relactate kung hindi na naglalactate. Lalong-lalo na kung ang pagtigil ay sa konting panahon lang siya nakatigil and she wants to relactate. So, ang advice natin dyan ay i-exhaust muna yung madaming paraan, no, bago mag-give up, no, sa pagpapasukso. I see. Ayun na, sana yung ating mga kabidani may mga natutunang tips, no? Para hindi sila mahirapan na maglactate. Ito ma'am, meron din po tayong isa pang pumasok na katanungan. Kung ang inverted nipple daw po ba, is it possible na makapag-breastfeed? Yes, Gian. No? Sabi nga, kahit ano pa yung itsura o structure ng dede ng isang ina, so doesn't matter kasi ang anatomical naman yan na structure sa loob ay iisa. So may milk secreting gland ka dyan, okay, may mga ducts dyan na pwedeng daanan ng gatas. So doesn't matter, no? Yung tiyaga lang talaga, pasensya, no? And yung mga healthcare providers natin o yung mga counselor natin sa healthcare, sa ating mga health facilities could help, no? Yung iba, medyo hindi nga lang siya comfortable, sinasak out, no, yung nipple, no, para medyo lumabas yung inverted na nipple. Pero through continuous sucking ng bata ay eventually din yan, madedevelop din yan, no? Ano naman po ang mga kasalukuyang challenges ngayon sa pagpapasuso ng mga nanay, lalo po ngayong meron tayong pandemya ng COVID-19, at ano po ang maaaring gawin ng ating mga magulang para po matugunan itong mga challenges na ito? Okay, siguro ang nakita nating challenge dito ay emotional and mental challenge sa mga nanay. Lalong-lalo na yung mga work from home na nanay na nagpapasuso. Siyempre, yung challenge ng kailangang mag-deliver pa rin, mag-perform pa rin sa trabaho, tapos marami kang gawaing bahay, no? Nakatenggang labada, kailangan mong magluto, okay, may pasusuhin kang anak. So, emotional and mental challenge that eventually, alam mo, it could affect, no, the production of milk. Merong gano'n, no, na-apektuhan ang production of milk. Pero sabi ko nga, kailangan ng support ng family. So yung mga nanay dyan at kung nanonood man ang inyong mga asawa, mga anak na malalaki na, you could support, no, your mother or your wife, no, by doing yung mga household chores na kayang-kaya nyo nang gawin, no, para ma-free up yung time ni nanay at mas marami siyang time, no, sa kanyang babies. Ang susunod naman po nating pag-uusapan ay para naman po sa mga chikiting na 6 to 23 months. Ano naman po ang nababagay na pamamaraan ng pagkain para sa kanila. Pero yan po, maya-maya lang. Bibitinin ho muna namin kayo saglit. Magbabalik po ang Bidani Vircons Virtual Conversations on Nutrition makalipas lamang ang ilang saglit.
WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. If COVID-19 is suspected or confirmed, these hygiene measures can help protect the baby. Washing your hands before breastfeeding, coughing or sneezing into a tissue and disposing of it immediately. Cleaning and disinfecting surfaces you have touched. Wearing a mask where possible. If a mask is not available, WHO still recommends breastfeeding, as benefits outweigh the potential risk of transmitting the virus. At nagbabalik po tayo dito sa Bidani Vercons Virtual Conversations on Nutrition. Kasama pa rin po natin si Assistant Professor Aiza Fris Bernardo ng IHNF. So ma'am, ang nabitin nating usapan ay para naman sa mga chikiting na 6 to 23 months. Ito naman ay yung tinatawag na complementary feeding. So bakit po ma'am ang pagbibigay ng karagdagang pagkain para sa mga sanggol ay nakaschedule sa ika-6 na buwan? Okay, so welcome back again. Thank you. So, i-define muna natin ano ang complementary feeding. So, sa Tagalog, ito'y tinatawag nating karagdagang pagpapakain. No? Ito ay ang paglipat mula sa exclusive breastfeeding ng isang sanggol hanggang sa pagbibigay ng mga karagdagang pagkain mula 6 na buwan hanggang patuloy po ang pagpapasuso. Kaya siya complementary, no? Yung mga karagdagang pagkain that complements breast milk. Alam mo kasi, Gen, kapag sumapit na ang ika-6 na buwan ng bata, yung meron tayong tinatawag na energy gap na. No? Yung energy gap na yun yung hindi na nasasapatan ng breast milk alone ang kailangang energy ng mga bata for normal growth and development. Kaya naman, nag-i-introduce na tayo ng iba't ibang uri ng pagkain. So, yun yun. Okay po. Ano naman po ma'am yung mga dapat ibigay na pagkain sa mga sanggol na may edad 6 hanggang 23 buwan at gaano po karami ang serving na nararapat? Okay, so ang tinatawag nating complementary food yan ay merong dapat na mga katangian, no, acceptable, no, na katangian. So unang-una, yung tinatawag muna natin na lapot ng pagkain. Kasi syempre kapag baby pa, no, sa ika-6 na buwan, hindi pa naman buo ang ngipin ng ating mga sanggol, hindi pa nila kayang ngumuya kagaya natin. Binibigay natin yung mga malalambot muna na pagkain, di ba? Yung mga ginayat-gayat, no, niligis o minash. So, kailangan sapat ang lapot ng pagkain. So, may ipapakita akong picture na kinuha ko ito sa IYCF manual. Okay. So, dito, ikinukumpara yung tamang lapot, no, ng pagkain. For example, ang unang i-introduce na pagkain ay lugaw. Yun naman lagi ang una, no? Kailangan yung lugaw ay thick ang consistency, no? Ito yung nasa left na picture ng kutsara ng lugaw at hindi dapat siya malabnaw. Alam mo yan, bakit ganon? Kasi sa liit ng sikmura ng bata, okay? At bibigyan mo siya ng malabnaw na pagkain, chances are kokonti ang nutrients na makuha niya doon or energy na makuha niya doon. So kapag siya ay dense, okay, thick ang consistency, malaki ang chance na makuha niya yung tamang energy, no, at masapatan yung energy gap, no, from
breast milk. Second would be, importante mag-introduce ka ng pagkain na age-specific. Okay, age-specific. Kailangan ding tingnan gaano kadalas papakainin at sa bawat pagpapakain, gaano karami. Okay? May magandang resource material ang FAO. Ito yung gabay sa pagpapakain ng mga bata. I have the full citation dito. So, itong table na to, inadapt ko to sa FAO manual, Guide for Complementary Feeding. So, nakalagay dyan, ano yung edad ng sanggol, gaano kadalas ang pagpapakain, gaano kadami sa bawat pagpapakain, ano ang lapot, anong uri ng pagkain, at paano yung tinatawag na aktibong pagpapakain. Kasi remember again, mahirap mag-introduce ng pagkain sa bata na nasanay sa dede ng nanay. So, yun ay big effort. So, paano ang aktibong pagpapakain in such a way na ang bata ay matututunan niyang kumain at patuloy na ang kanyang complementary feeding. Tatanggapin niya yung pagkain. So, simulan natin sa 6 na buwan. So, kapag 6 na buwan ang bata, pagka 6 na buwan, magpakain ng 2 beses sa isang araw. Gaano kadami ang bawat pagpapakain? 2 hanggang 3 kutsara ang dapat na dami. Tapos, kailangan malapot. Kung ito ay lugaw, malapot. Nakita niyo yung picture kanina ng kutsara. Yung kutsara. So, dapat ganun. Pwede niyo itong simulan sa mga minasang saging o patatas o lugaw o bigas, mais. At pwede na ding simulan yung tinatawag na aktibong pagpapakain. By the way, may reminder, bago simulan ang pagpapakain sa bata, kailangan pinasuso muna yung bata para hindi siya mapila. Okay? Yun. So, sa umpisa, maaring tumanggi yung sanggol as you see here in my screen, dahil pwedeng sapat pa ang gatas ng ina. So, maging mapagpasensya, maging aktibo. So, hikayatin ang sanggol na kumain. At i-make sure din na may hiwalay na lalagyan ng pagkain ang mga bata. Kasi ganito ang nangyayari yan. Kapag kakain na si nanay, sinasabay din yung kain ng bata sa iisang plato, for example. Remember, ang 2 hanggang 3 kutsarita, titikman pa ni nanay yon. 1 kutsara na yung sa kanya doon. So, sa pagtikim. So, yung supposedly kakainin ng bata, nababawasan pa. Mabawasan. Very critical yung dami, kasi we want to supply energy dun sa energy gap ng breast milk. Okay, so that would be pagka tumungtong ng 6 na buwan ang bata. And you'll see, habang umiidad ang bata, 6 hanggang 9 na buwan, dumadami ang frequency ng pagpapakain. So, from 2 times, magiging 3 times a day. At yung 2 to 3 tablespoons, pwede na ang kalahati ang tasa. Ganun kadami. Pwede yung mga minasang patatas. Pwede yung lugaw, dinagdagan ng minasang munggo, ninit-nit na laman ng isda, pwedeng may kinayat na itlog. So, iba-iba. So, kailangan din, iba-iba din ang pinapakain natin sa bata, introduction ng variety of foods. At kung maaari, kailangan may energy giving, may body regulating, at saka ano pa yung isa, may body building. Okay, yun yung tinatawag natin na Go Grow Glow. Pwede magbigay ka ng prutas, diba? Ang kadalasan dyan ay gulay, minasang gulay. Hanggang siya ay maging 9 months hanggang 1 taon, nagiging 4 na beses na. Yung kalahating tasa, 4 na beses sa isang araw. Okay, ganun pa rin, tinadtad pa rin ng pinong-pino. Pero at this time, mas gusto na ng mga bata, nangangagaw na sila ng kutsara, Gusto na nila yung, hahawakan nila yung pagkain. Pwede naman, i-make sure lang siguro yan na, lalo na sa mga baguhang nanay, at sasapit na ang ika-6 na buwan, ika-1 taon. Make sure pag nagbigay ho kayo ng pagkain sa inyong mga babies, ay kayo po ay nandoon at nakatingin. Kasi delikado din po pagka sila ay nabulunan. Okay, so again, pag sumapit naman ng ika-1 taon hanggang ika-2 taon ng bata, mas madami na ang beses ng pagpapakain, 5 beses na bawat araw. At yung kalahating tasa pwede ng 3/4 cup hanggang 1 cup na. Okay?
At pwede na din kainin ng bata no yung mga normal regular food no ng pamilya as long as maliliit lamang ang gayat nito at kaya niyang nguyain. So ganun pa man at kahit pwede nang kainin yung regular food, iwasan naman magbigay no ng mga soft drinks, no, yung mga sobrang matatamis na pagkain sa mga bata. Ayun, so mga kabidani, nakita ho ninyo, napaka-komprehensibo ng tinalakay nyo ang Aizda, no? Hindi lang mula sa kung anong klaseng pagkain, but also kung gaano karami dapat, depende sa edad ng inyong chikiting. Ma'am, medyo may nabanggit na rin kayo kanina tungkol sa pagiging patient, no? Yung kailangan ng tiyaga sa pagsisimula ng complementary feeding. Baka meron pa po kayo mga iba pang mga tips kung paano simulan ang complementary feeding para sa mga chikiting. Okay. So, meron din tayong mga simple na mga tips sa pagbibigay ng semi-solid food sa mga bata. So, kailangan syempre ihanda ang pagkain sa malinis at maayos na paraan. Kasi siyempre iniiwasan natin ang contamination, mahina pa ang panunaw nila, ang immune system nila ay weak pa kumpara sa ating adults. So, iniiwasan po natin na magkaroon sila ng diarrhea. Siguraduhin din po na meron silang sariling utensils, no? Kaya yan na, uso na yung bibili na kayo ng mga kutsara na pang baby. Mga bulinggit na kutsara. Lalagyan na colorful. I think that also helps, yung pagka naging independent na sila. Gusto nila sila na yung kukuha ng pagkain. Tapos isa pa pong tip, huwag pong pagsabay-sabayin. Like for example, ay sabay-sabay na may karne, may putas, may At times po, ang pag-i-introduce ng pagkain ay paisa-isa. No? Paisa-isa po. At pwede pong i-reject yan ng bata 10 times. Okay? So, yung patience po ay 10 times din if you want really the child to accept a certain food item, no? At mahalaga pong malaman na i-note nyo din po, no? Kasi pag nag-introduce kayo ng pagkain, baka po magkaroon siya ng allergic reaction, no? Dun sa pagkain. I-note nyo din po at maaari nyo pong i-consulta sa kanyang pedya, no? Kung ito ba ay dahil sa pagkain o may ibang nararamdaman ang bata during that time. Okay. So again, kailangan pasusuhin muna po si baby bago pakainin ng complementary food. At pakainin din po natin si baby ayon sa kanyang hunger cues. Okay, pag sinabi po nating hunger cues, ano yung mga indikasyon or palatandaan na si baby ay nagugutom? Okay? Minsan nakain ka, tapos na siyang kumain, kumakain ka na, ikaw bilang nanay. So, minsan nangangagaw na sila ng kutsara or inaabot ka, baka kulang pa. No? Yung be very vigilant dun sa mga hunger cues po na yun. Yun po ay mga indikasyon na kinukulang ang bata sa pagkain na pwedeng maging dahilan po ng inadequate energy intake nila at maging dahilan po ng pagiging malnourished ng bata at pagkakasakit. So, marami pong mga kailangan talagang i-take note, no? Hindi lamang in terms of the serving size, hindi lang sa pagtsatsaga, no? But also yung utensils. Kailangan masusi ang pag-iingat para hindi magkasakit ang ating chikiting. Lalo ngayon kasi may pandemya ng COVID. Yes. Ma'am, ang patunguhan naman po natin ay yung mga challenges. Kung kanina, discuss natin yung challenges sa exclusive breastfeeding. Ngayon naman, ano naman po ang mga madalas na nakikita natin na challenges sa complementary feeding, lalo at nasa pandemya pa rin tayo? And again, paano po ma-address? Ano po maaaring gawin ng ating mga magulang para po ma-resolve itong mga challenges sa complementary feeding, lalo't na sa pandemic pa rin tayo? Okay, the best way to look at these challenges is to look holistically, no, sa community setting. Hindi siya household setting lang. For example, isa sa mga challenges ay supply ng fresh produce.
alam natin ngayong pandemya, limited ang ating galaw. Hindi tayo everyday nakakapag-market. Hindi din everyday available ang mga gusto nating bilhin. So, when I say holistic na pagtingin at yung approach din nito sa pag-approach para doon sa challenge na yon is that pati yung government no again ay tumulong no para equal ang distribution no at nararating ng supply ng pagkain, tamang supply ng pagkain no lalong-lalo na yung mga vulnerable groups natin. Ito yung mga malnourished, okay? Yung mga hindi lang siguro sa bata, yung mga elderly may sakit. So yun, I think I've seen some of the post from the National Nutrition Council na yung mga BNS namimigay sila ng mga supplementary food no sa mga bata na malnourished. That's one way no of reaching out no to them. Kasi kung sila-sila lang, ang isa sa magiging challenge dyan ay kung sardinas lamang ang ibinibigay at kanin, nalilimit sila sa sardinas kanin. No? And ang ating pinopromote ay even with enhanced community quarantine or naka-GCQ na tayo, kailangan pa rin nating mabuhay ng pinaprioritize pa rin natin yung ating kalusugan. And it's hindi makakalusugan yung sardinas kanin. But anyway, if you'd like to look into some recipes, no, kasi pwede kang maging creative, no, at the household level, pwede kang maging creative, no, yung mga corned beef, yun, kasi karamihan ngayon, delata, corned beef, yung mga sausage, ay pwede mong gawing healthy recipe. Meron I think ang NNC na mga post na ganyan na pwede nyo pong kopyahin at gayahin at lutuin sa inyong kapamahayan. At actually, ma'am, isa din po yan sa mga na-discuss natin sa unang episode ng Bidani Vercol. So, pwede nyo din balikan yung ating first episode dahil mayroon din po tayo mga natalakay dyan ng mga tips kung paano maging mas healthy yung mga binibigay nga po na ayuda ng gobyerno. At sa ngayon, sa kontekstong pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang para healthy ang inyong pamilya, pero higit sa lahat, healthy din ang kinakain ng ating mga chikiting. Ayan, sigurado napakarami ng ating mga nakuhang bagong dagling kaalaman mula pa sa ating usapan mula kay Ma'am Aiza. Ma'am, panghuling katanungan na lamang po, kanino po maaaring magtungo sa barangay o sa bayan ng ating mga kabidani para po makakuha pa ng maraming impormasyon tungkol sa infant and young child feeding? Okay, so I think during the discussion, nagsasite na ako ng mga references, like halimbawa yung NNC post, kasi yun ang madali ngayon, no, yung sa mga media savvy na mga nanay. Okay, so madali sa online, no, you check yung mga page ng mga reliable source natin. For example, NNC, we also have DOH. May mga website din na kagaya halimbawa ng John Hopkins Center for Humanitarian Health. Nandito yung mga compiled studies kung medyo skeptical kayo or doubtful kayo about breast milk, no, tested negative, no, madami doon na mga case series and clinical studies. Okay? And ano pa bang mga resources? We also have mga downloadable na mga materials like manual from FAO, very informative na mga frequently asked questions sa WHO. Okay? Nandun na din yung kanilang decision tree, yung decision tree na nakalagay doon yan kung COVID positive ang nanay, may protocol, may algorithm, madali siyang sundan. So that's a guide for health workers. So sa ngayon, yun ang pinaka-feasible sa atin kasi we limit yung ating movement, pero kung tayo ay back to normal na or the new normal, if the situation permits, you can also
go to your respective barangay health centers, no? Kasi ang ating mga BNS, ang alam ko ang Bidani has been training a lot of BNS on healthcare, lalo na sa IYCF. So pwede niyo po silang tanungin, no, tungkol sa mga information na medyo naguguluhan po kayo. Kung gusto niyo naman at municipal level, meron po tayong mga Municipal Nutrition Action Officer na pwede nyo pong hingan ng information on IYCF. Okay. Panghuling mga reminders na lang po siguro, ma'am, para sa ating mga kabidaning nakatutok sa atin ngayon, lalong-lalo na dun sa ating mga nanay na may mga chikiting na magiging involved, syempre, dito sa infant and young child feeding. Yung mga key messages natin ngayon sa ating talakayan, importanteng i-promote, protektahan at i-support pa rin ang IYCF. No, even in the times of pandemic like itong ating kinakaharap na COVID-19. So tandaan po natin ang importansya ng early initiation of breastfeeding within an hour of birth and yung mga advantages ng exclusive breastfeeding. Ito po yung mga dahilan kung bakit despite the transmission of COVID-19, possible transmission, na-outweigh niya itong risk na ito because of these advantages. And also, kapag po habang lumalaki na si baby, importante yung pagbibigay ng timely, safe, adequate, age-appropriate na complementary food. Complementary, it complements breast milk, no? At tandaan po natin na tayo po bilang mga nanay ay malaki ang nakaatang na responsibilidad para sa kalusugan at tamang nutrisyon ng ating mga anak. So go, go, go. So we have to support each other. Yan. And on that note, Assistant Professor Aiza Cris Bernardo ng Institute of Human Nutrition and Food, UP Las Bañas College of Human Ecology. Ma'am Aiza, muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Welcome again. Thank you. At yan ang kabuuan ng Bidani Vercons Virtual Conversations on Nutrition para po sa linggo ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi po naging posible ang pagsasangpakawid ng ating palatuntunan kung wala po ang ating mga katuwang sa production team na sina Mr. Arnold Abuyog, Miss Maria Charina Maneja at Miss Belinda Lalab. Shoutout na rin po sa ating iba pang mga kabidani na sina Miss Pamela Gonzalez at Miss Ana Castañeda. Salamat din po sa suporta mula sa aming pamunuan sa pamumuno po ng aming program leader, Professor Angelina Felix, at sa pamunuan ng Institute of Human Nutrition and Food sa pangunguna po ng aming Institute Director, Professor Laila Africa. Maraming salamat din po sa IHNF Extension Coordinator na si Assistant Professor Zara Garcia Sales. Kung mayroon po kayong mga komento o suggestion sa aming palatuntunan ay maaari po kayong magkomento sa video na ito. Pwede po kaya ay magmensahe sa aming pong Facebook page. Muli po ang Bidani Vercons Virtual Conversations on Nutrition ay napapanood po sa pamamagitan ng ating Facebook page, facebook.com/bidani.np, at napapanood rin po bilang podcast. Hanapin lamang ang Bidani Vercons sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast application. Muli po ang inyong lingkod, Yen Garma po, Development Communication Operations Coordinator ng Bidani Network Program. Lagi po natin tatandaan, kahit sa panahon ng pandemya, ang sapat at wastong nutrisyon ay nananatiling mahalaga. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.